Imagine this, gigising ka sa umaga, tapos imbes na pumasok ka sa trabaho, nag-aasikaso ka ng sarili mong negosyo. Walang boss, walang pressure, pero may income na pumapasok linggo-linggo. Ang tanong, kaya ba talaga magsimula ng isang negosyo sa puhunan ng 10,000 pesos lang? Ang sagot, oo naman, kayang-kaya. Kaya sa video na ito, kung isa ka sa mga Pinoy na sawang-sawa na araw-araw sa pagsagupa sa traffic para lang makapasok sa trabaho at gustong simula ng unang hakbang patungo sa financial stability, this video is for you. Ipapakita ko sa iyo ang 7 negosyo na swak para sa 10,000 pesos na budget. Ang maganda dito, hindi mo kailangan ng experience. Ang kailangan mo lang ay sipag, diskarte at kaunting creativity. So ready ka na ba? Tara simulan na natin. Ang unang idea ay online selling ng mga homemade snacks. Kung mahilig ka magluto o mag-experiment ng pagkain, ito na ang sign mo. Ang pagbebenta ng mga homemade snacks ay isa sa mga pinakamadaling negosyo na pasukin. Bakit? Kasi maliit lang ang puhunan pero malaki naman ang chance na bumalik kagad ang puhunan mo. Sa 10,000 piso, kaya mo nang gumawa ng initial inventory ng mga snacks tulad ng mga flavored peanuts, banana chips o garlic chips. Ang maganda pa dito, online-driven ang negosyo mo. Pwede mong i-market sa Facebook, TikTok o Instagram. Gumamit ka ng mga engaging contents. Halimbawa, short video tutorial ng pagluluto mo at pwede mo itong i-upload sa social media mo. Kapag consistent ka sa posting, mabilis ka makaka-attract ng mga buyers lalo na kung affordable at masarap ang product mo. So magkano naman ang kita? Sa halagang 10,000 pesos na puhunan, kaya mo nang kumita ng 500 to 1,500 per batch depende sa volume na ginawa mo. Kapag lumaki ang demand at may suki ka na, pwede kang kumita pa ng 5,000 to 10,000 pesos kada buwan kahit part-time lang ito. Sa umpisa ay medyo mahirap talaga, pero pwede mong i-deliver personally o ipag-grab mo o lalamove para sa delivery para mas convenient din sa customers. Ang pangalawa, homemade food business. Kung ang snacks ay malakas, malakas din ang pagkain mismo. Hindi mawawala ang demand sa food lalo na kung marunong ka magluto ng mga specialty dishes. Pwede mong simulan ang homemade food business mo. Perfect ito kung may kilala kang kapitbahay, office worker o estudyante na lagi naghahanap ng affordable pero masarap na pagkain. May mga kilala nga ako na nagsimula lang sa bahay at nag-open lang sila na Facebook page nila para sa mga gustong umorder. At nung nakikita nilang kumikita, sa kanila ginawang magbukas ng mismong sariling branch. Sa puhunan na 10,000 pesos, pwede ka na magsimula ng simpleng combo meals gaya ng adobo with rice, minudo, lumpiang Shanghai o kahit yung mga frozen foods tulad ng marinated tapa at tocino. Kung gusto mong i-level up ang business mo at magkaroon ng branding, pagandahin mo ang packaging mo. Kahit simpleng food container lang na may sticker ng pangalan ng brand mo, malaking bagay na ito. At syempre, huwag kakalimutan na i-promote ito sa social media. Short videos ng cooking process mo, food shots na nakakagutom at positive feedbacks mula sa mga customers ay malaking tulong para makilala ang negosyo mo. Ang susi din dito ay consistency sa lasa at mabilis na response sa mga inquiries. At kapag nakilala ang brand mo at lasa ng pagkain mo, mabilis na dadami ang suki mo at posibleng umabot pa ito sa mga catering gigs sa future. Ang pangatlo, RTW o online clothing resell. Kung mahilig ka sa fashion at marunong ka magbenta online, swak sa iyo ang RTW o ready-to-wear clothing resell. Sa halagang 10,000 pesos, makakabili ka ng mga wholesale items tulad ng mga t-shirts, pambahay, dresses at kahit na anong trendy na pasok sa uso ngayon. Marami kang pwede maging supplier, from Taytay Tiangge hanggang Divisoria na nag-o-offer ng murang wholesale rates. Ang susi dito ay dapat magaling ka sa branding at alam mo kung ano ang trending. Kahit basic lang din ang phone mo, basta maayos ang ilaw at malinis ang shot mo, makakakuha ka ng atensyon. Gamitin mo rin ang Facebook Marketplace, Shopee o TikTok Shop para i-display ang mga paninda mo. Mas okay din kung alam mo kung ano ang uso ngayon. Halimbawa, mga minimalist na pambahay o oversized shirts na in demand ngayon. Kung hindi ka pa sure sa market, magsimula ka muna sa maliit na inventory at testingin mo kung ano ang patok sa masa ngayon. At kapag nakikita mo mabenta na ang isang style, doon ka muna mag-focus. Sa tamang marketing strategy, pwede mong gawing tuloy-tuloy ang kita mo sa simpleng clothing resale business na ito. Ang pang-apat, digital products. Kung techie ka at creative, malaki ang opportunity mo sa paggawa ng mga digital products. Ang kagandahan nito, isang beses ka lang gagawa pero paulit-ulit mo itong pwedeng ibenta. Sa puhunan ng 10,000 pesos, pwede mong i-invest ang pera mo sa pag-aaral ng mga basic skills at tools tulad ng Canva, Photoshop at kahit MS Word
para gumawa ng mga templates, ebooks, planners o online guides. Halimbawa na lang, gumawa ka ng printable budget planner para sa mga gusto mag-save ng pera. O kaya naman gumamit ka ng ChatGPT para tumulong sa'yo sa content ng ebook mo. Pagkatapos, ibebenta mo ito online sa Shopee, Etsy o kahit sa sarili mong Facebook page. Ang laki ng market nito, lalo na kung ang target mo ay mga estudyante, professionals o small business owners na lagi naghahanap ng simpleng digital tools. Ang bonus pa, mababa lang ang overhead cost nito. Kailangan mo lang ng computer, internet at konting creativity. Ang pinaka-importante dito ay marketing. Gumawa ka ng mga sample posts na nagpapakita ng value ng product mo at huwag ka mahihiyang magpa-review sa mga kaibigan o followers mo para ka makakuha ng social proof. Ang panglima, home-based baking business. Kung mahilig ka sa baking, perfect na negosyo sa iyo ang home-based baking. Sa puhunan ng 10,000 pesos, kaya mo nang bumili ng basic ingredients tulad ng harina, asukal, mantikilya at mga simpleng tools tulad ng oven toaster at hand mixer. Sa umpisa, pwede ka nang gumawa ng mga cookies, cupcakes, brownies at kahit banana bread na sobrang patok ngayon. Ang edge ng baking business ay sa dami ng pwede mong maging target market like mga kapitbahay, office mate o mga online buyers. Basta masarap at consistent ang quality, mabilis kakalat ang balita na masarap ang products mo. Pwede ka rin mag-offer ng mga personalized cakes, cupcakes para sa mga birthday at small celebrations. Para din makilala ang brand mo, mag-invest ka rin sa konting packaging at branding. Hindi naman kailangan na mahal, basta presentable at malinis. Gumawa ka ng mga short videos habang nagbe-bake ka para ipakita ang process ng baking mo at syempre, mag-post ka rin ng mga mouth-watering photos ng finished product mo. Ang pang-anim, online buy and sell ng mga pre-love items. Kung mahilig ka sa decluttering o bargain hunting, swak sa'yo ang online buy and sell ng pre-love items. Sa 10,000 puhunan, pwede ka magsimula sa pagbili ng mga second-hand items na mura pero maayos pa ang quality. Pwedeng ito ay appliances, gadgets, branded na damit o mga collectibles. Ang sikreto dito ay dapat may good eye for value ka at pagiging maayos sa mga online selling platforms tulad ng Facebook Marketplace, Carousel at Shopee. Maganda rin kung marunong ka maglinis o mag-ayos ng mga items para mas maging presentable bago mo ito ibenta. Ang strategy dito ay bilhin ng mura, ayusin at ibenta uli sa mas mataas na presyo. Bukod sa kikita ka pa, malaking tulong din ito sa environment dahil nakakatulong ito sa pag-recycle at pagbabawas ng mga basura. Plus malaki ang market nito dahil maraming Pinoy ang naghahanap ng mga affordable deals. Ang pangpito, food photography at content services. Kung mahilig ka sa photography at social media, ito na ang chance mo. Maraming small food businesses ngayon ang gustong magkaroon ng professional looking photos. Kaso nga lang, wala silang budget para sa mga high-end photographers. Dito ka papasok. Sa halagang 10,000 pesos, kaya mo nang bumili ng mga basic tools tulad ng tripod, ring light at mga simpleng props. Ang phone mo na ang camera mo. Sapat na yan kung alam mo ang tamang anggulo at lighting. Pwede mo munang simulan ito sa mga kaibigan mo na may small food business. Mag-offer ka muna ng mura at quality photos para sa mga menu nila at social media. Kapag nagustuhan nila ang trabaho mo, sila mismo ang magre-refer sa iyo sa iba. Ang kagandahan dito, low cost pero high return kasi isang shoot lang, pwede kang bayaran ng 1,000 to 3,000 pesos depende sa dami ng shots na gagawin mo. Ang importante dito ay makabuo ka ng portfolio. Gumawa ka ng social media page kung saan i-upload mo ang mga sample ng mga works mo. At kapag nakilala ka na, mabilis ka na makakakuha ng mga bagong clients at pwede mo nang i-level up ang presyo mo para sa mga malalaking projects. Ayan, nakita nyo na hindi hadlang ang pagkakaroon ng maliit na puhunan para magsimula ng isang negosyo. Sa halagang 10,000 pesos lang, kaya mo nang simulan ng alinman sa 7 idea na ito basta may sipag, tiyaga at willingness kang matuto. Tandaan, maliit lang ang puhunan nito pero malaki naman ang pwedeng bumalik sa'yo basta may tamang diskarte ka. Kaya kung may negosyo ka na bet mong simulan kagad galing sa listahan na ito, type mo naman sa comment section below. At syempre, huwag mong kalimutan i-share ang video na ito para makatulong din sa iba. At mag-subscribe na rin kayo sa channel ko para pa sa ibang mga videos. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.